Okay, heto na po ha. Breaking news. Confirmed na po na itong si Yusek Cabral natagpuan patay na. Okay? Marami po ang nag-speculate kung ano ba ang tunay na dahilan bakit namatay itong si Yusek Cabral. Dito sa vlog na ito, i-analyze po natin ito. Kung meron bang foul play na nangyari. Ngayon lang ito. At nag-search tayo kanina ng mga balita patungkol po dito at wala pang mga mainstream media talaga na nagre-report. Pero meron lang ilang mga media ang mga isinalaysay kung ano talaga ang tunay na nangyari. Okay? Kung paano siya namatay. At kung maniniwala ba tayo na totoo ba itong ni-report ng mga media na ganito po siya namatay. Okay? Kasi marami po ang mga nagko-comment kung merong foul play, baka sinadya ito, kasi alam naman natin na itong si Yusek Cabral ay may issue po patungkol po dito sa flood control projects. At marami pa pong nagsasabi na baka raw ay ginurgur itong si Yusek Cabral para hindi na magsalita sa mga mastermind. Ayan ang nakakatakot. Meron pa nga mga nagsasabi, ha? Ewan ko na lang ha kung kayo po'y maniniwala. Safe na si BBM, si Martin Romualdez at yung ibang mga sangkot dahil nagurgor na raw itong si Yusek Cabral. Grabe itong pangyayari ito. Yan ang dapat nating malaman ngayon sa vlog na ito kasi isahin natin itong i-play, babasahin itong balita na ito. Ayan no, yung mga pictures na ayan, nakabalot na po ng I don't think ano yan ha, kung plastic ba yan? At itong isa na mga video footage na ito ay nasa ilalim po ng tawag nilang 20 to 30 meters away from the road, no? Na nasa ilalim na itong si Yusek Cabral na ni-rescue nila, no? At itong tao na makikita nyo na nasa gilid, ito po yung i-play natin mamaya, ito yung driver ni Yusek Cabral na sila yung magkasama bago po namatay itong si Yusek Cabral. Okay? Alamin ang buong istorya dito lang sa vlog ng Don Mar TV. Kaya ito, bago natin pag-uusapan ito lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? So, ayan na nga, no? Pumutok itong issue kanina lang na natagpuang walang malay itong si Yusek Cabral. Tapos pagkalipas ng mga isang oras ay kinonfirm na nga na patay na itong si Yusek Cabral. Ngayon, ni-research natin kung ano yung makakalap nating impormasyon o kung meron mang nakakuha ng mga videos patungkol po dito sa issue na ito na trending ngayon. So, uunahin muna nating i-play lahat itong mga videos. Saka natin babasahin kung ano talaga ang tunay na nangyari dito kay Yusek Cabral. Okay? So, unahin muna natin itong in-interview na driver ni Yusek Cabral. Okay? Itong interview na ito yung pagkatapos ng natagpuang patay na itong si Yusek Cabral. Ito. Ito. Wait muna ha. Lakihan natin para makuha natin ang lahat ng impormasyon. Ito po.
Ito. Ayan. Yan, i-play natin ha. Ito yung driver ni Yusek Cabral. Okay, play. Kuya, kanina nung inaangat yung body bag, anong naglalaro sa isip mo nung nakita mo na siya? Wala, naiyak na lang po ako. Hindi ko akalain gagawin niya po. Kasi driver lang po niya, may tiwala po ako sa kanya. Saka sabi niya sa akin, tutulungan niya po habang buhay. Kaso, ganun po ginawa niya. Hindi ko alam. Yun lang po. Okay. So, dito sa nakikita ko, sa driver ni Yusek Cabral, hindi ko masasabi ha, as for now, hindi ko masasabi na tunay ba yung pag-iyak niya. Okay? Sa ngayon ha, kasi wala akong nakikitang luha sa kanya ha. Okay. Pero hindi ako nagbibintang na kasabwat ba siya sa ganyan o mayroon bang foul play. Hindi ako muna mag-judge sa kanya. Pero sa nakikita ko, para namang hindi siya nagdadrama o pa nagdadrama ba siya pero wala namang luhang tumulo. Okay? Yun ang unang obserbasyon ko. Pangalawa, kung umiiyak siya dito, ibig sabihin ay may pinagsamahan sila ni Yusek Cabral kung naiyak siya. Kasi nabanggit nga dito na hindi kita pababayaan, tutulungan kita habang buhay, meaning siya ay tutulungan ni Yusek Cabral. So, hindi natin alam muna, hindi pa natin na nalalaman kung ilang taon na sila nagkasama nitong driver niya. Gaano ba sila ka-close ng driver niya? Kasi diyan natin pagbabasihan ang kanilang gaano na sila katagal nagtrabaho dito kay Yusek Cabral. Kasi kung matagal na, di syempre, napamahal na niya yung tao. Diba? Kaya siya umiiyak. Yan ang una kong pwedeng obserbasyon dyan. At ano pa ba? Tingnan lang natin kasi kung bago lang silang nagkakilala o isang taon pa ba o 6 na buwan o 3 buwan pa siyang driver itong si so posible pang i-question natin ang credibility o anong tawag dyan ang driver kasi sila lang talagang dalawa ang nagsama dyan bago siya namatay itong si Yusek Cabral. Okay? So punta muna tayo dito sa kasi bago natin husgahan si Kuya Driver, let's go all throughout the story muna. Okay? Dito naman tayo sa breaking news. Former DPWH official Maria Catalina Cabral natagpuang patay sa Benguet. Okay? Nangyari po ito sa Benguet. Mamaya, i-enumerate natin yan ang babasahin natin ang nangyari. Ito muna, panoorin muna natin ang buong mga videos na naglabasan ngayon. Ito yung nirescue na patay na itong si Yusek Cabral. Ito, play nating video. Ayan, sa nakikita ko, si Yusek Cabral po ay natagpuan nasa ilalim na po, no? Kung sa Bisaya pa na pangpang siya. Nasa ilalim. Kung i-analyze mo yung area na yung the crime scene, ay hindi ba yung crime scene ba tawag nito? Yung scene, no? Ay parang meron pong road tapos may pailalim doon, may river sa ilalim. So kung sumakay ito ng kanyang sasakyan tapos ang sasakyan niya wala namang damage, so ibig sabihin nahulog siya sa
nahulog siya sa ilalim ng river na around 20 to 30 meters ang kanyang nahulog. Okay? So, dalawa lang ang lumabas sa aking isip. It's either merong tumulak sa kanya na ang dahilang namatay siya o nahulog lang talaga siya ng aksidente. Or, meron pa tatlo pala. Or, posibleng nagpakamatay siya. Tatlo lang yan, ha? Okay, pero not yet confirmed pa. Okay? Again, tinulak siya. Pwede. Pangalawa, sino ang nagtulak? Pangalawa, siguro, kasi nagpagasolina raw itong driver eh. Tapos, bumaba raw ito sa sasakyan. Tapos parang may sinabi na, iwanan mo muna ako dito. Parang ganun. Mamaya, babasahin natin lahat ng nangyari. Ano ba? Na-aksidente ba siya? Baka meron siyang natapakan, tapos natapilok siya, tapos nahulog siya doon sa malalim na parang pangpang doon, o sa river. Tapos namatay. Or, sinadya niyang bumaba sa kanyang sasakyan, iwanan mo muna ako dito, sinabi niya ng driver, tapos nagpakamatay siya dahil sa problema. Well, hindi ko lang alam ano problema niya. Okay? So, tatlo ang pwedeng theory natin dito. Okay? So, sa ngayon, hindi pa tayo makapagsabi kung alin sa tatlo. Okay? Lilinawin natin. Ito lahat ay theory muna. Okay? I-play natin. Nasa ilalim yan. Awawa. Nasa ilalim, Ayun. Ito na yung nakuha na nila galing sa ilalim, ha? Parang ni-wrap na siya ng plastic. O plastic ba yan? Kawawa naman. Okay? So, yung video na yun muna, ha? Ngayon, meron pang isang video na ipapakita natin. Tingnan muna natin ito, ha, para may makuha tayong idea. Ito naman. Ito na yung other video in another angle also, okay? Siya po ay parang nasa loob na siya ng plastic, no? Sa ibang angle naman ito. Play. Yan. Parang walang sound. Again. Parang walang sound. Yan. Not yet confirmed, ha? Walang nakitang katawan o mukha ni Cabral dito, ha? Plastic lang na nakabalot. Lilinawin natin yan. Yan ang rescue team. Ito na yung scene na pagkatapos ni rescue sa ilalim, ayan na po. Sa gilid na po yan ng karsada, okay? I think napasok na sa no? Ma'am. Tanong muna natin yung driver. So, may narinig ako, sabi, tanungin muna natin yung driver. Meaning, while nag-rescue dito kay Yusek Cabral, nandyan pa yung driver, okay? Nandyan pa yung driver. Nasa palibot lang, no? Ayan, dinala na si Yusek Cabral sa Ito lang yung unang tanong ko dito Bakit kinonfirm nila kaagad na patay na si Yusek Cabral? Yan ang una kong tanong rin, ha. Bakit hindi nila parang emergency na dinala pa nila sa hospital? Bakit walang ganon?
paano nila nasabi na patay na talaga si Yusek Cabral? May nag-ano ba? Ang tanong diyan, meron sinong nag-test ng pulso ha? Tito ba nasaan yung pulso na they can confirm na patay na si Yusek Cabral? Kasi baka pwede pang ma-rescue sana yan, di ba? O how many hours na ba siya? O naninigas na ba yung katawan? Okay? Ewan ko na lang ha kung sino makapagsabi niyan around the rescue team dyan. Okay. Ayan. So, as of now, no? As of now, eto lang muna ang aking mga source na video. Okay? Wala pang ibang mga videos na lumalabas na meron bang CCTV dyan na paano nahulog. Okay? So, hindi pa natin alam. Okay. Ngayon, alamin natin ang report. Okay? Ito ha. Itong report na ito, siguro in-interview ang driver ni Yusek Cabral. Ano ang mga nangyari bago namatay si Yusek Cabral? Heto po, babasahin natin. Una, nakita natin na pag nag-breaking news, sabi dito ng Daily Tribune, body of former DPWH Yusek Catalina Cabral was found unresponsive near the, ewan ko lang paano ito i-pronounce, Bowed River. Bowed River o Bud River? Bowed River. On the evening of 18th of December, meaning kahapon ito. Evening man. So, kagabi ito nangyari kasi 19 ng ngayon. Kagabi ito nangyari. So, ito po. Body of former DPWH Yusek Cabral found unresponsive. Hindi pa kinonfirm na patay dito ha, pero kasi breaking news pa ito kanina 3 hours ago. Ngayon, heto, babasahin natin the full story. Siguro may naka-interview na sa driver ni Yusek Cabral dito. Okay, ano muna natin ito, lock muna natin ito lahat para tuloy-tuloy yung anit at ano natin. Ito. Sa Tuba, Benguet po ito nangyari. Okay? A former high-ranking official of Department of Public Works and Highways o DPWH was found unconscious at the bottom of the slope Long Cannon Road on Thursday evening 18th of December. Okay? Cannon Road po ito nangyari sa Tuba, Benguet. Dito, sinabi nila na ang nakalagay po dito is unconscious. Hindi pa nila dineklarang patay. Okay? I think hindi pa sila siguro sure na patay na. Okay? Kasi mahirap naman, nagbabalita sila na patay na pero buhay pa pala. Okay? So at this moment, no, na binalita ito ng Daily Tribune, hindi pa sila sure na patay. Okay? The victim was identified as Maria Catalina E. Cabral. A resigned, okay? Remember, a resigned DPWH Undersecretary and resident of Quezon City. Ang tanong, anong ginawa nila dyan sa Tuba, Benguet? Yan ang question ko rin ha. Kasi taga Quezon City siya. Pero nangyari dyan, Tuba, Benguet. Okay? According to police reports from the Benguet Provincial Police Office, the incident was reported by her driver. So meaning to say, ang driver na po ang siwalat sa mga pangyayari dito. Yung ipinakita ko sa inyo kanina, yung nakapula ba yun? Driver na umiiyak. Okay? Ang pangalan po ng driver ay si Ricardo Munoz Hernandez. Okay. After he failed to locate her for several hours. So, meaning to say, nagkasama sila sa sasakyan. Okay? Kasi driver eh. Alangan naman, driver siya niya, walang sasakyan. So, sabay silang magkasama sa sasakyan at sinabi dito, failed to locate her for several hours.
So meaning to say, 1 to 2 hours siguro. Hinanap na ng driver kung saan si Yusek Cabral. Oh, failed to locate man ang nakalagay dito. So bumaba ito. Si Yusek Cabral. Bumaba si Yusek Cabral sa sasakyan. Tapos, nung panahon na hahanapin, siguro ito lang nga, i-interpret ko. Siguro naghahanap na yung driver, bakit naman hindi nag-chat? Hindi na nag-reply. So, hinanap na niya. Nasaan na ba? Okay, nasaan na ba? So, hindi niya mahanap-hanap kasi nasa ilalim na ng river. Kasi malayo yun, pang-pang yun eh. Oh. Investigation records show that the pair, so meaning driver at si Cabral, were traveling towards La Union at approximately 3 p.m. ng hapon. When Cabral requested to stop at Maramal. Okay. So si Cabral, sabi niya, driver ko, stop muna tayo. Saan ba yung nag-stop sila? Sa Maramal. Okay? Maramal Camp 5. Hindi natin alam ito kasi nasa Benguet area ito. Okay, Maramal Camp 5. Sa mga taga Benguet nating mga nanonood dyan, shout out sa inyo. Mag-comment kayo dyan saan yung Maramal Camp 5. Okay? She instructed the driver, pero hindi na ito kay Cabral ha. Ito na yung testimony ng driver ha. Ang driver na po ang nagsabi nito na she instructed the driver to leave her at the location. So meaning to say, sabi ni Cabral, iwanan mo muna ako dito. Okay? Bumaba siya sa sasakyan, iwanan mo muna ako dito. Hernandez, yung driver, proceeded to a nearby gasoline station. So meaning to say, iwanan mo muna ako dito. Siguro, sabi ng driver, sige magpagasolina muna ako. Okay? And returned at 5 p.m. So, 2 hours. Hindi man dito inilagay na sinabi ni Cabral na iwanan mo muna ako dito, driver, ng 2 hours. Wala mang sinabi. Di ba? Anong nangyari within 2 hours? Yan ang malaking tanong. Or hindi naman siguro nagpagasolina ka ng 2 hours. Di ba? So yan ang nakapagtataka. Kung magpapagasolina ka, kung maraming nagpapagasolina, the most siguro is 30 minutes to 1 hour. Sobra naman siguro yung babalikan mo ng 5 p.m., 2 hours na. Or naghihintay ba siya na mag-chat sa kanya na kunin mo na ako dito kung saan mo ko iniwan. Baka ganun siguro nangyari, di ba? O sa kanya binalikan. Pagbalik niya doon, hindi niya makita-kita. Hindi ko lang alam ha. Ito yung mga question na hindi natin masagot. But Cabral was nowhere to be found. Ang tanong ko ngayon sa driver, bakit 2 oras mong... Yan ang pinakauna kong tanong. Bakit 2 oras mong pinabayaan siya? Bakit after 2 hours ka pang bumalik? Gaano ba kalayo ang gasoline station? O na-traffic ka ba? Meron bang traffic? Marami bang nagpapagasolina? Yan ang mga tanong ngayon, okay? But Cabral was nowhere to found. Hindi na raw niya makita-kita si Cabral kung saan yung lugar na iniwan niya. Okay? Next page. Yan. Ayan. After checking a hotel in Baguio City and returning to the site to search again. So, nag-check-in sa hotel. Di ko lang alam ha kung ang driver ba ang nag-check-in o naka-check-in na sila before the incident happened. Hindi po malinaw dito ha. After the checking a hotel in Baguio City and returning to the site to search again. So, hinanap na naman nila. So, that was 5 p.m. Siguro, kumuha siya ng tulong, itong driver. No? The driver reported the disappearance to the Baguio City Police Office. So, sabi niya na wala.
Di ko na makontak si Yusek Cabral. So pumunta na lang ako sa police station para magpatulong. At 7 p.m. So nabalaka na siya dito, no? Parang nag-alala na siya. Imagine that one, 3 p.m. yan, ha? Ngayon 7 p.m. na siya dumating sa kapulisan. Anong nangyari between 5 to 7? Siguro, hinanap after 2 hours, nag-give up siya, pumunta siya sa police. Ganun ba ang nangyari, no? Kasi hindi malinaw. Officers from the BCPO Station 8 conducted a search of the area kung saan niya iniwan. Okay, siguro dito ko iniwan si Yusek Cabral. And discovered that the victim at approximately 8 p.m. Alas 8 na ng gabi. Hinanap nila ng alas 7. Sinabi ng driver, dito siya nawala. Itong area na ito, dito ko siya iniwan. At around 8 p.m., she was found lying near the Buwid River. So natagpuan nila. Roughly 20 to 30 meters below the highway. So if ito yung highway sa ilalim. Siguro ano tawag yun? Nahulog, okay? Ng mga around 20 to 30 meters. So malalim ito. So talagang kung mahulog ka, patay ka talaga, no? Responding officer stated she was unconscious and unresponsive at the scene. Unconscious. Imagine. So within 3 p.m. to 7 p.m., that is 4, 5, 6, 7, 4 hours. So, nandyan lang sa gitna na yan kung anong oras nahulog si Yusek Cabral. From 3, mag-guess na kayo anong oras siya nahulog. 3:30 ba? 4 o'clock? 4:30? Mga around 5 o'clock ba? Mga around 5:30 ba? Mga around 6 o'clock ba? Sa tingin ko, nangyari ito within 3 to 5 kasi yung driver, hinanap na niya pagka 5 o'clock. So, meaning to say, nahulog na ito ng mga around 3 to 5. Nasa gitna lang dyan. It's either 4, it's either 3:30, it's either 4 o'clock, it's either 4:30, it's either 5 o'clock. Kasi hinanap na ng driver, nowhere to be found. Nakita nila alas 8 na ng gabi. So, meaning to say, kung nahulog siya mga around, let us guess na mga around 3:30 siya nahulog. Tapos natagpuan siya ng alas 8, patay na talaga. Patay na talaga. Kung meron pa siyang konting struggle sa paghulog niya, tapos hindi siya kaagad na rescue, wala ka na talaga. Madedo ka talaga. Diba? Nag-analyze po tayo, naging NBI mode po tayo. Okay? So, she was found lying near Buwid River, roughly 20 to 30 minutes below the highway. Responding officers stated na unconscious na, di ba? Unresponsive na. Personnel from Tuba Municipal Police Station along with Tuba Municipal Disaster Risk Reduction, so meaning to say, ito na yung mga rescue team ng Benguet Tuba, no? And Management Office or the MDRRMO, pati MDRRMO tumulong na, and Bureau of Fire Protection o itong BFP were called to the site to conduct retrieval operations. So tinawagan na kasi 20 to 30 meters malalim yun. So kailangan talaga nila ng ano bang tawag doon? Yung pang-hiking na para lang maiangat yung katawan ni Yusek Cabral pataas. Ano yan? Malalim yun. 20 to 30 meters. Di ba? Authorities have coordinated with the Benguet Provincial Forensic Unit for Scene of the Crime Operation o itong SOCO. Assistance to determine the circumstances around the fall. Okay? I hope malinaw sa inyo kung ano po itong nangyari kay Yusek Cabral. Ito yung tanong ko.
bakit sinabi ni Yusek Cabral na bakit sinabi niya sa driver niya na iwanan mo muna ako dito? Sa ano? Yan sa ano yung Camp 5? Yan ang unang tanong. Pagkasabi ni Yusek Cabral na iwanan mo muna ako dito, nagpagasolina itong driver. Gaano kalayo ang gasolinahan from the crime scene? Bakit umabot ng 2 hours bago hinanap ng driver? Yan ang tanong rin natin. Okay? Heto pang isang ang tanong natin. Aksidente ba? Aksidente ba nang nahulog si Yusek Cabral? O itinulak siya? Meron bang tumulak sa kanya? Or nag-decide siya na tapusin na niya ang kanyang buhay dahil sa bigat ng kanyang problemang dinaanan? Yan ang biggest, itong tatlong malaking tanong na gusto kong isolve ngayon. Okay? Kasi kung talagang sinadya niya na tapusin na niya ang kanyang buhay, meaning to say, ano ang problema niya? Wala akong ibang pinag-iisipan kundi itong sangkot siya sa issue ng flood control. Okay, pwedeng, theory lang lahat ito ha. Kinuha ba niya ang kanyang buhay dahil hindi na niya kaya itong problema niya na kinasasangkutan niya? Isa rin yan. Pangalawa, merong gustong gumurgur sa kanya dahil baka may nalalaman ito sa mga mastermind sa flood control. Siguro tinulak siya. Hindi pa natin alam yung autopsy ha. Baka may sugat ba ng barel? Wala namang nasabi doon. Kasi kung itutulak ko lang, siguro talagang gurgur talaga. Ang lalim nun eh. Okay? Pero sa akin, in my own analysis, parang malabo na merong tumulak sa kanya. Okay? Parang malabo. Kasi siya yung nag-decide na bumaba siya sa sasakyan. Tapos, di ko lang alam kung may kausap siya doon o may, siguro, bumaba muna siya. Okay? Bumaba siya. Naghintay siya na may kausap siya. Nag-away ba sila? O sinadya bang, parang, anong tawag doon? Yung parang sinet up na siya. O makita tayo dito na lugar. Tapos tinulak siya. Pwede rin yan. So marami pong pwedeng imbestigahan ang mga pulis dito. Okay? Eto pa, ang ibang baka nag-cellphone siya. Meron siyang may katawag siya na hindi lang niya gustong, pwedeng ganito rin ang mangyari ha, na bumaba muna siya sa sasakyan niya. Sinabi niya sa kanyang driver, driver, baba muna ako dito. Okay? Magpagasolina ka muna kasi may kakausapin muna ako in private na hindi niya gustong marinig ng driver. Baka ganon, okay? So, while nag-usap siya ng telepono, medyo 3 p.m. na yun, di ba? 3 p.m. So, nakafocus siya na may kausap siya. Tapos natapilok yung paa niya, nahulog siya doon sa malalim na pangas doon. Aksidente. It's either aksidente o merong gumorgor o kinuha lang niya ang kanyang nag-decide siya tapusin ang kanyang buhay. Tatlo ang pwedeng posibleng mangyari. Ngayon, hindi pa ako makapag-decide. Pero, eto ha, ang mabigat kong kutob. Kutob ko lang ito ha, pwede akong magkamali dito. Siguro, nag-depression ito. Sa akin lang ito ha,
nag-depression siya, nasaktan na siya sa kanyang issue. O baka ito lang yun patungkol sa flood control. Siguro, ganun lang. O may problema ba ito sa kanyang pamilya? Di ko lang alam. Basta, mas malakas yung akong mas malakas sa ngayon, basing on the report. Binabase ko muna yung report kasi hindi natin alam, baka one of these days merong witness na makakita sa kanya na may gumorgor sa, hindi pa natin alam. Binase ko lang ang theory ko ngayon sa report. Okay? Kung tama yung report ng driver, baka nag-depression. Nag-decide na lang siya na tapusin na niya. Kasi mabigat na yung pinagdadaanan niya na problema. Okay? So, yan ang I have given you 3 scenario options. Okay? Kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, what is your analysis? Kaya mas matalino pa yung ibang mga audience dito kaysa sa akin. Okay? Hindi naman tayo matalino. Ano lang tayo, normal lang tayong tao na nag-a-analyze rin. Mandaming mga matatalino dito sa audience ko. Ilatag nyo ang inyong opinion, ang inyong analysis sa comment section. I would love to read those analysis. Okay? So, yun po. Kasi kung may gumorgor sa kanya, baka pagbibintangan na naman ang administrasyong Marcos. Kasi pwedeng ganun pagbibintangan na naman si Marcos na, ay, ginorgor ito kasi pinatahimik. Bla 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 bla. Sa ngayon malayo pa 'yan. Wala pa akong malayo pa 'yan basing on the report that has given by the driver. Hintay-hintay muna tayo sa autopsy. Okay? So yun lang po muna. Paki-like, paki-share itong vlog natin. Share your thoughts. Okay? I-like and share para marami po ang makaalam, marami po ang cooperate, no? Na makapag-analysis rin, no? Tayo dito ay sharing ideas tayo dito, okay? Share nyo na, share, like and share. And also guys, sa mga first time dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan, okay? Updated pa kayo sa mga breaking news. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.